industriya. Andito po kami sa pamamagitan po ng aming kasama at yung aming department na Agri-Learning and Extension, na kung saan po gusto na po namin in a Lester, our agriculturist, na talagang bumaba na para po matulungan yung ating mga community pagdating po sa kanilang livelihood. At ito nga po yung isa na sa nakita namin na napaka-strong yung samahan sa pamamagitan ni Sir Abel, na talagang nandun yung puso niya sa inyo. At kami po yung kaagapay para po mas mapalakas natin. Kasi po, since kami po ay nasa coffee industry, ang gusto po namin maipakita na yung lahat po ng programa ng gobyerno, kasi po kami po ay accredited PAP-ESP ng DA-ATI. Kami po ay accredited din as Good Agricultural Practices po ng ATI, ng DA. Pero, pagdating sa manufacturing, ISO din po kami, accredited and also halal. So, ibig sabihin po, kami ay dumaan din sa pangangapa. Kumbaga, ano ba yung inumpisa namin? Kasi kami po ay may 12 hectares. Dati po ay 2 hectares lang yan. Pero 3 barangay na po ang nakakasakop sa silang. Nag-expand po kami kasi nakita namin yung opportunity. So, ibig sabihin, yung amin pong kinasalubong nung araw, na tulad nyo, ayaw na po namin maulit. Kasi hindi biro po ang gasto sa farm. Kasi po kami noon trial and error, pero hindi kami sumuko. Pero since na-establish yung standard at yung tamang pamamaraan, yun po naman yung gusto namin ma-share sa inyo. Na limit natin ang gastos. Ang dapat yung kita pumasok sa atin. Imagine, yung kung ating value chain, especially for coconut, yung farm gate price ngayon, magkano kinukuha? 7 pesos maximum. Pero tumingin ka po doon sa mga nagbebenta ng raw, 40 pesos. Sino nakikinabang po nung kita? Hindi ang farmer, kundi yung trading. Pero kung may organization po na ganito, pwede tayong humingi ng tulong sa region na dapat may ceiling. Kahit saan ka pumunta, ito ang presyo. Na ang makikinabang dapat ay farmers. Okay lang kumita ang trading. Normal yan. Part po yan ng value chain natin. Pero wag naman yung laway lang ang puhulan pero nasa kanilang kita ang hirap asa atin. So doon po namin kayo unti-unting tutulungan sa tamang standard at pamamaraan ng paggawa ng mga produkto gamit po yung itong commodity, especially coconut and coffee. Kasi yan ang strength po natin dito. So, doon po tayo papasok. Ngayon, alam po naman natin na naririnig ko kay Sir Abel na yung samahan ay limited ang pondo. Sa tulong po ng LGU through Sir Jason at syempre, lagi natin kaakibat po dyan ng LGU. Yan po ang strong natin sa ngayon para po maisulong natin yung ating mga plano for next year. At kami po, bilang kami po ay mayroon pong, kumbaga kami ay isa sa mga certified, accredited PAP-ESP po, yung extension provider ng DA. Kami po ang gagawa ng proposal ninyo na kayo ang beneficiary para po mailatag natin sa DA para po makagawa tayo ng programa para sa inyo at meron pong mga nakukuhang suporta tayo sa kanila. Kasi po, kahit meron tayo na mga programa na nakikita at kayo may pangangailangan, paano natin makukonek yun? Kasi minsan may disconnection eh. Pag pumunta kami sa DA, ang daming pera. Paano ba ito i-kakaskade sa mga farmer? Pag pumunta kami sa farmer, ang dami namin kailangan. Wala kaming pondo, wala kaming pamamaraan. Paano ba namin ma-execute? So since kami po yung nasa gitna, nakikita namin yung sitwasyon ng farmers kasi farmers po kami. At nakikita rin namin yung mga programa po ng ating mga katulong na mga implementing agency like yung PCA. Doon
i-connect lahat. Hindi po natin yan mamumuya lahat sa isang pitik lang. Long term po yung project. Ayaw po namin kayo na ma-overwhelm sa dami ng programa. Kailangan suheto yung programa, then execute. Once na-implement, then next. Kasi karamihan po sa atin, ang daming opportunities, gusto sabay-sabay ilatag hanggang sa huli, wala na. Hindi. Kaway, kaway.